Naka-alerto ang pamahalaan sa epekto ng Bagyong Christine. Partikular na tinututukan ay ang mga lugar na posibleng magkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang sentro ng balita mula kay Ryan Lesiges live. Ryan? Joshua, naka-blue alert status na ngayon ang NDRRMC kaugnay nga doon sa inaasahang epekto ng Bagyong Christine. Tiniyak din ng NDRRMC na tinututukan na nila ngayon pa lamang yung mga kakailanganin ng mga residenteng maapektuhan ng bagyo. Umapila ang Office of Civil Defense ng kooperasyon sa publiko para na rin sa kanilang kaligtasan. Ito'y dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Christine na nasa loob na ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, kailangan nila ng tulong ng publiko para matiyak na hindi mababaliwala ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan. Partikular na pinag-iingat ng OCD ang mga nasa vulnerable communities. Sa ngayon, nagbaba na ng direktiba ang OCD sa kanilang regional offices para gumawa ng preparedness measures para sa bagyo. Kasama rito ang heightened monitoring para sa warnings at advisories mula sa Pag-asa at Mines and Geosciences Bureau, pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment at weather update sessions, paglalabas ng weather information sa vulnerable communities at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Ang OCD Cagayan naka-alerto na rin sa epekto ng bagyo. Partikular na tinututukan nito ngayon ang probinsya ng Batanes na unang pinadapa ng Bagyong Julian. Nauna nang hinimok ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang publiko na maagang paghandaan ang epekto ng bagyo. Giit ni Teodoro, nakikipag-ugnayan na daw sila sa lahat ng concerned agencies para makabuo ng komprehensibong action plan. Iginit din ng kalihim na batay sa pagtaya ng DSWD na maaring umabot sa mahigit milyon na individual ang maapektuhan ng bagyo. Sa report naman ng Mines and Geosciences, aabot sa mahigit 5,000 barangay ang nanganganib na magkaroon ng landslides at pagbaha. Partikular na ang mga lugar sa Bicol Region, Samar Provinces at iba pang lugar na maaring daanan ng bagyo. Nananawagan po tayo na huwag po tayong magkumpiyansa dito. Isipin po natin yung posibleng worst case scenario at maghanda po tayo dahil kung gusto rin po natin kapag ligtas tayo bilang individual, mapapanatili po natin ligtas yung ating mga komunidad at yung ating mga pamilya. Ang Philippine Coast Guard naglabas na ng Sea Travel Advisory. Suspendido ng biyahe ng barko sa Catanduanes matapos itong isailalim sa Storm Warning Signal number 1. Sa Camarines Norte, suspendido na rin ang biyahe ng sasakyang pandagat na may 250 GT habang ang malalaking barko ay binalaan ng malalaking alon. Tuloy-tuloy din tayo sa pakikipag-coordinate na yung ating mga ating operation center ngayon ay emergency operation center natin dito sa Campaginato ay naka-blue alert para mas matutukan natin ito, Ryan, at patuloy tayo nakikipag-ugnayan sa mga regional officers, sa mga regional directors na posible na madaanan at yung mga paghahanda din nila para alam natin na lahat tayo ay sama-sama naghahanda para dito. Joshua, bukod nga doon sa mga lugar na dinaanan ng Bagyong Julian na ngayon ay bumabangon pa lang doon sa epekto ng bagyo, ay pinag-iingat din ng mga otoridad yung mga residente na nakatira naman sa paanan ng Bulkang Mayon dahil doon sa posibilidad ng pagkakaroon ng lahar flow dahil nga sa ulan na posibleng dulot nitong si Bagyong Christine. Habang yung Philippine National Police naman, Joshua, tiniyak din na nakamonitor na dito sa posibleng epekto ng bagyo. Ngayon pa lamang daw ay naka-activate na at nakahanda na yung kanilang mga rescue equipments pati yung kanilang mga tauhan kung sakasakaling kakailanganin saan mang bahagi ng bansa. Joshua. Maraming salamat, Ryan Lesiges.